Shall we say praise the Lord? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat pumalakpak sa Panginoon. Lahat hindi pa palakpak. Lahat pumalakpak sa Panginoon. Sabihin natin praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Amen. Kalooban ng Panginoon, hindi ko sa katangalain ako mag-share ang aming arrangement ni Lord Francis na kapatira ng Pastor Tarlac karoon ng Thursday and Friday, pero nagkataon siya pumunta, so hindi ko alam na ako mag-share ngayon, pero dahil kalooban niya, gusto ko magkasal-sal tayo. Akin munang hinihingi ang presensya ni Sister Jera, Sister Maika, yung mga anak ko na sila saka si Sister Chip. Dito kayo sa harapan at kaya gusto ko matalabasa. May silang aking mensahe na ibibigay. Buksan nyo ang 1 Corinthians, lahat magbabasa. Yung mga walang Bible, pakitulungan nyo lang. At least for the time being lang. Kahit ngayon, makapagbukas sila yung bukat Bible. Ipahiram nyo muna yung Bible nyo doon sa mga bisita natin, sa mga kapatid. Pakibuksan nyo ang 1 Corinthians 5, 1 to 8. 1 Corinthians 5, 1 to 8. At sasali tayo sa Matthew 24, 45 at 49 to 49. Ako nang babasa sa Google ito para naman makaantay ng oras. Mike, bago ako manalangin. Please. Sundan natin mga kapatid. Sundan natin yung talata. First Corinthians 5:6. Therefore, let us keep the fish, not Verse 1. Verse 1 up to 8. 1. Sa kasalukuyan nababalita na sa inyo'y mga makikiapid at ang kanyang pakikiapid ay wala. Kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang anak. 2. At kayo mga mapagpalalo at hindi kayo magbagos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawan dito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin niyang tinutulan na ang gumawa ng mga bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Verse 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, nang magkakatipon kayo at ang Espiritu na tagtayang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. 5. Upang sa ganyan ay ibigay kayo sa dalasan, ikawawasak ng kanilang laman. Upang ang Espiritu ay makikita sa araw ng Panginoon. 6. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuli. Hindi pagdala ng mga nalalaman na ang kaunting limadura ay nagpapakumbo ng buong lupa. Verse 7. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong lupa. Natulad sa kayo'y walang libadura sapagat ang kondero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay sa Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, sa libadura man ng masamang akala at kasamaan, hindi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Buksan natin ang Matthew 24:45 up to 49. Nabilis lang babasahin. Mas hindi na natin mag-expound doon. Is para may foundation na. 45 to 49. 45. Sino nga magkakalito na patay at madalito ang pinagkatiwalaan ng kanilang Panginoon sa kanilang nakakaya kung sila ay mga pagkain sa kapanahon. 46. Kumalit niya ang alipin. Kumalit ang kanyang Panginoon. Manahan siya ang First Corinthians 5. Verse 7.
47. Katotohanan ang sinabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat ng nangyari. 48. Itapat ko kama sa mga alipin niya o niya ang sinabi sa kanyang puso. Magtatagal ang aking kwento. 49. At magsimula po hindi ang mga ang kaniyang mga kapamaligid. Ano Magsiyo po tayo at pikit ang ating mga mata. O dakilang Ama, mapagpalang Diyos. Pinabasa mo, O Lord, na mga talata na pinasulat mo sa iyong lingkod na si Pablo, maging sa mga binigkas mo, Panginoon, sa gospel mo, O Lord, na Matthew 24:45-49. Isang pagpapalaala, Panginoon, na hindi totally ang kaganapan ay sa panahon ni kundi ito ay sa panahon namin, Panginoon. Lord, sa mga ginagawa mo sa aming kalagitnaan, sa mga bagay, Panginoon, na pahayag na pinapakita mo sa amin, sa mga paghihirap para sundin namin ito, Panginoon, lagi kang nakaalalay. Sa umaga, sa hapong ito, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, basbasan mo ang bawat isang kapatid na nandito, mahina, nagkukulang, nagkakasala, malakas man, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, sapagkat sa iyo lang nagmumula ang kalakasan. Lord, ang kalakasan, Panginoon, ay sa iyo nang gagaling. Lord, mangyayari ang bawat isa ay walang mahina. Sa aking mga bibig kasi, Panginoon, dalangin ko na hindi ito makasakit na pananakit lamang na walang kahulugan o kabuluhan. Kundi ito, Panginoon, ay maaring masakit, subalit, Panginoon, magiging kagalingan dun sa aming mga kahinaan. Lord, narito po ang iyong congregation na binigay mo sa mga elder. Salamat sa isang pagkakataon, Panginoon, na ako'y pinagsalita mo sa kanilang kalagitnaan. Gawin mo, Panginoon, na pagpapala ang lahat ng bagay na ito at dalangin mo, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan nila sa tuwing na maging tungtungan ng lahat ng ito, Panginoon, upang lalo kaming magsikay, lalo kaming magpakatatag, lalo kaming mag-uminit, lalo naming tutin ang iyong mga pahayag na yung huling panahon. Salamat sa lahat gawin ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lahat pagsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Sa mga bago lang na nandito, kung may marinig kayong maaring kakaiba, gaya ng narinig ko kanina kay Pastor Lito, gawin nyo itong bagay na katanungan na gawin nyo mamaya, itanong nyo sa Saint-Tropez. Huwag nyo siyang palalagpasin. Ano kaya to? Sa bagay lang na yan na hindi naiintindihan, makikita ng Diyos, mahal nyo siya. Maraming taong nakakarinig ng salita ng Diyos na baliwala nila. Nasa loob ng iglesia, nasa labas, nasa anuman sila, baliwala sa kanila. Maaring marunong, nakakaintindi, matagal ng mananampalataya, baliwala. Sa inyo ngayon, na sino man na nakarinig ng salitang ito, mas pinagpala kayo kung iingatan niyo ang bagay na ito. Magtanong kayo mamaya sa oras ng Saint-Tropez. At yan yung essence na tinatawag nating communion within this time. Ano ang communion? To talk with God. How the way you talk with God? Just to pray lang ba? Kasama rito na ang bawat isa ay nagbibigkas ng salita ng Diyos. So I hope, kung kayo may maririnig na kakaiba sapagkat ang mensahe ito ay ang intent and purpose, particular muna ay sa iglesia ito. Kung mayroon kayong makita na makakabuti sa inyo, keep it in your heart and do it. Amen? Amen. Kung gusto kong talakayin ngayon ang isang pangkaraniwang talata, pansinin niyo ang 1 Corinthians 5. Hindi ko na uulitin at mahaba siya oras natin. Mga 30 minutes lang ako. Ang topic dito ni Pablo is about fornication. Sino nakakaintindi ng salita ng fornication? Please raise your hand. Taas ang kamay. Fornication. Ako, hindi ata. Hindi ko alam fornication. Ang fornication sa Tagalog ay panangalunya. At kung papansin nito sa talatang yan, binabaybay ni Pablo, mayroon siyang pinabanggit yan na mayroong pangangalunya sa loob mismo ng iglesia.
Ang fornication na itong binabanggit niya is about the physical fornication. Papansin niyo sabi niya gano'n, meron nga riyan kanya babalitaan kayo na sariling asawa ng kanyang tatay, inaasawa niya. Malalayan, sabi niya gano'n, patindigan. At habang tumatakbo tayo, papakita ko sa inyo bakit gano'n. At biglang pinasok niya pagdating ng verse 7 and 8, bakit napunta sa komunyon? Sa libadura. Mahalaga pala po. Mahalagang i-connecta natin yung sitwasyon natin ngayon. Maaaring hindi ito naintindihan ng ibang iglesia, pero pinapakita ito sa ating kalagitnaan, ano ang nasa likod nitong fornication na to. Ang fornication na to pwede. Dito meron tayong topic. Kaya nga meron dito sa Mystery of Marriage, physical fornication, physical marriage is salvation for physical fornication. Dapat mag-asawa kang physical, kasi para hindi ka nangangalun yung physical, palipat-lipat ka. Nakita nyo? Nasusuklam tayo sa physical fornication. Yan, iba na naman ang LCM, iba na naman ang asawa, nagpalit na naman, ganito naman, ganyan. Ano ang talagang punot-dulo niyan kung papansin ninyo? Mayroong spiritual na mali. Paano nagkakasala ng spiritual ng physical fornication? Ikaw ay mayroon ng asawa na lalaki. Pero ikaw ay sumasama pa sa isang lalaki din. O, dito. O, gawin ko, lalagyan ko ng sumay. May asawa ka na, nangangalunya ka pa sa ibang lalaki. Nasusuklam tayo yan, nakakahiya. At hindi dapat nagaganap yan sa iglesia. Pero hindi nyo ba napapansin, pag tinanggap mo ang mensahe, higit sa lahat tinanggap mo, walang iba kundi si Kristo bilang asawa mo. At ikaw, may binanggit ka din na rito, nagpatutuong muli ng umiiyak. Pag ibinigay mo na ang sarili mo kay Kristo, kasal ka na o asawa mo ni Kristo spiritually, hindi ka na dapat mangangalunya ng spiritual kay Satanas. Mas mabigat na pangangalunya mo. Nakikita niyo? Resulta lamang ang physical fornication ng spiritual fornication. Pwede hindi ka nagkakasala ng physical na pangangalunya, pero ang puso mo pala wala na kay Kristo. Amen? Amen. Medyo yan. Masakit yan. Masakit pakinggan at masakit kay Kristo yan. Kung sa isang literal o physical na asawa, yung tinatawag sa sorry for the word, pero gagamitin ko lang, yung pinipendeho, nakakainis yan at nakakahiya yan. Yung iba sabi niya, hindi ako papayag. Kay Kristo, ganun din. Mas masakit kay Kristo yan. Bakit tayo kailangan sa iglesia? We are attending church every Sunday. Nagre-report tayo. Ang topic natin dito, alam niyo, mga mahal natin sa mga magulang. Kahit yung mga bisita rito ng bagong dating ngayon. I hope, maaaring sa iglesia ninyo, anumang sekta kayo pinamimilangan, same pattern lang yan. Si Satanas ay Satanas sa Katoliko, Protestante, Lutheran, Methodist, Batista, dating daan lahat. Si Satanas ay Satanas kahit dito sa church na to. At ang sisirain niya sa inyo ay ang spiritual na fornication. Pwede ka sabi ko na hindi mag-physical fornication. Pero ang puso mo pala na kay Satanas na because mas pinahahalagahan mo ang bagay ng sanlibutan ito. Malayo ang puso mo kay Kristo. To begin with, mga magulang, dahil ito ang topic natin. Bago ako ituloy sa talatang 1 ito. Simple lang ito. Meron tayong topic na binabanggit. Ito. Ano yung PDT? Pwede may magsabi? Personal devotional time. Pakisabi, personal devotional time. Kayo bang mga magulang? Takbo ko na agad dito. Good servant ka ba? Yung anak mo, walang prayer, walang devotional booklet, walang tracts. Good servant ka ba? Kung hindi mo pinagagawa yan sa iyong mga anak o sambayan, wala kang pakialam. Pero sabi nga doon sa tracts sa libro natin, binabantay mo anak mo, baka pumasok, hindi nagtutbrush ng ngipin o nagputol ng kuko, takot na takot ka o hindi kumain ng almusal. Alala ka. Yes. Pero pag gising sa umaga, hindi mo tinitingnan kung siya ay magkaroong connection kay Kristo kahit kailan. Amen. Bangon, mag-pray ka.
Tinuturuan mo muna siya as by law ng personal, devotional doon sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Simple lang itong sinasabi ko. Pwedeng tayo, nagpupuri, masaya tayo. O ikaw yung nakikipaglasingan. Revive na revive ka. Umaattend ka ng Sunday. Yung katabi mo, hindi mo nakikita na anak mo mismo, hindi ka namumuklat ng Bible. Sorry for this. Sorry kung kayo'y nasasaktan. Pero hindi ito sorry dahil si Kristo ang nagsasaktan. Amen pa kayo dyan? Amen. Huwag kayong magdamdam. Mga kapatid, ang iglesia ito ay laging nakahanda kayo ay alalayan at tulungan. Amen. Kung dumating ang oras na may nararamdaman kayo, anong gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Totoo ito. Huwag na kayong magtago-tago, huwag na kayong magmaangan. Huwag na patigasin ang puso. Pakibuksan mo, salamin, pakibuksan mo yung 7, 1 Corinthians 7. 1 Corinthians 7. Verse 1 Corinthians 5:7. 5:7. Kung kayo ay isang individual na naririnig nyo ang sinasabi kong ito, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Tama si Sister Ala. Yung Sister Ala, I encourage you, balikan natin yung mga sasayang panahon mo. Maging ilaw ka muli. Sabi ni Brother Lito, ano yan? Oh, yung ilaw. Ilawan mo ito. Sabi ko sa kanya kanina, pailawin mo ulit bago pinrelease ni Brother Lito yan. Binulungan ko na siya. Pailaw ka rin. Kayo mga nag-umpisa ng iglesia ito, nandyan. Oh, hindi ko napapanggitin ng pangalan ng mga nag-umpisang kabataan dito. Pailawin nyo ulit. Yes. Para itong mga naglagukuling-kuling rin na kabataan na nakikita nyo ngayon na nagtatakbuhan dito, mag-umilaw din sila. Otherwise, kayo yung evil serpent. Alam niyo ba, hindi kayo tinitingnan ng mga kabataan dito? Kung ginagawa? Bumalik kayo. Kaya niyo bang mag-recon na, ay, Sister Jaya, nag-iliti ka ba? Sino itong nag-recon na nag-re-recon siya? Servant of God kayo lahat, hindi lang tatay at nanay. Ang church ko naman sa tatay at nanay, hindi nagpapasesyon para mangyari. Sino magulang ayaw ng ganyan? Balikan mo sa Ginoon 5:7. Basta. Mabigat lang ako magsalita pero mabait po ako. Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Verse 7, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpa natulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa mga tuwid bagay si Kristo. Binawalang kwenta mo yung pagkakakatay ni Kristo. Mayroon na siyang pinapahayag na yung dati mong alam, yung dati mong understanding, yung dating sistema mo sa buhay, sa iyong sambahayan, sa iyong sarili, sa iyong asawa, eh hindi na dapat ganyan ang ginagawa mo. May mensahe tayo nito, may CDT dapat kayo mag-asawa. May PDT mga anak nyo, may FDT. Binabaliwan ako. Nandun ka na naman sa lumang libadura. Palitan mo na yan. Ang daming tutulong na manggagawa rito at kapatiran. Para yan ay baliwalayin. Sa mga bagong dating dito, mga kapatid, I encourage you. Kunin yung mga number, bigay niyo number dito sa ibang kapatiran. Pwede tayo magkatulungan kahit kayo umaattend sa ibang iglesia. Ito ay mensahe ng Diyos, hindi sa religion o sektang ito. Ito ay katotohanan sa Bible na hindi na nakikita ng ibang iglesia. Ang ginagawa ng maraming iglesia, binanggit ni Brother Lito, yung nagbanggit kanina, Mother of Carlos. Nagpapalaki lang sila ng mga iglesia ng imperyo. Pero yung mensahe ng Diyos, hindi na nila binibigay sa tao. Nagiging evil servant pa rin sila. Ito hindi. Direktahan to. May ginagawa ang demonyo sa lahat ng pamilya ngayon at hindi mo pwedeng tanggihan yan. Ang kailangan natin dito magtulungan at ganapin natin yung iglesia. Huwag tayo ng kulang-kulangan. Amen ba kayo? Amen. Ang lahat ng amen, sagot mo yan sa Diyos. Amen. Yung ayaw mong amen, nagmamaang-mangan ka. May nangyayari na sa anak mo, ayaw mong basagin ang puso mo. Nandun pa rin yung lumang libadura. Ikaw naman na direkta ka na sa Diyos, ayaw mong basagin. Yung lumang libadura pa rin ang iyo na pinatatak mo sa buhay mo. You can say a lot of revelation, you say that it's a revelation. But revelation is this. A revelation is an information that affects your life. It will change you. Amen? Amen. Huwag na yung dati. Dinaanan na natin yung kapangmangan niya. Pakibasa natin. Kaya ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, hindi sila libadura man ang masasamang akala at nakasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Maling akala, umalis.
Akala ko tama pa yung ginagawa ko eh. Nagsasariling diskarte ka na. Ngayon, pag dumating may deterioration na ang sisisihin mo yung nakatayo rito, particular ako. Brother Francis, Brother Mena, si Brother Lito. Nag-aakala ka na, naakala mo tama ka. Pag nagka-problema na, ay huwag kayong magtamtam sa sinasabi ko ha. Pinasasalita lang ito ng Diyos sa akin. Hallelujah! Pwede, pag-petition kayo, sinakunta tayo dito sa susunod. Ang pagulo lang. Pero realidad yan, mahal ko kayo. Kilala niyo ako for almost 15 years na. Amen! Hindi ako napapagal sa tulong ng Panginoon kung paano ang isang problema ay pagtulong-tulong natin. Alam niyo ang buhay ko mga kapatid, kung paano sinira ng demonyo ang buhay ko. Bilis ang aking mga anak. At bilang ito, gamit ko sa kaaway. Sinabi ko, maglilingkod ako ng tapat at lahat ng pwede kong tulungan. Ang biyahe ko, kadarating mo lang kagabi, alas 2, galing Quezon. Walang tigil ang lagarin ko. Yung lakas na ito galing sa Diyos. Amen! Kasi gusto ko maihamon at itong pagkakataon na ito ngayon, yung revival na nararamdaman natin, huwag na natin tuloy yung apoy. Pailawin na natin ang tuloy-tuloy. Yung kasamaan na ito, hindi ka naman nagsusukat, hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman nagmumura. Pero anong kasamaan ito? Yung kasamaan na ito, mayroong mensaheng pinarating ang Diyos sa iyo, maliwanag na, ini-ignore na. Pakiulit nga yung type 8 para magandang pakinggan dito sa Sister Tera. 5.8. Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, sa libadura man ang masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na wala libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Kung narinig mo kanina, sabi ni Pastor Lito, kung mayroon kang tinatago ito, hindi ka karapat dapat na tumanggap ng tinapay. Walang bawal nito, mamaya tinapay lang yan. Gusto ko lang maranasan nyo, at totoo, maranasan nyo yung pagkain ng tinapay na walang libadura. Wala pong bawal dito, so huwag kayong maatras. Ang tunay na lumang libadura rito, yung bagay na spiritual. Sa ngayon, may naintindihan kayong konti ngayon sa mga bagong nakarinig. Ganapin mo siya kagad. Mas tagumpay ka, mas bago ang, mas ano ka, bagong libadura ka kaysa sa lumang libadura ka. Isa kang limpak na hindi umuumbok. Nakikita niyo mga kapatid. Mamaya magsasalo-salo tayo sa tinapay. Ang ipinapakita dito ganito. Kung paano sa isang cell grouping mamaya na hinahatid, pinupulit natin ng tinapay, ito ay nagsisimulo na kakainin din natin yung salita ng Diyos na walang iba sa Kristo. Ako yung tinapay na nahulog mula sa langit. Ngayon ganito, paano mangyayari yan? Balik ka naman ako doon sa sumbat ko, sumbat ko. Eh, yung anak ko nga eh, ang pinili niya pagbukas ng gising ng umaga, yung cellphone niyang binili mo ng Escor yata yan eh. Pinangutang pa para magkaroon ng cellphone, nilolodan mo palagi, tapos ang ginagamit, worldly. Tapos kanina nakikipag-communion yan. Satanas! Hindi siya kumain ng tinapay, na literal, na niloto, kagaya nito. Pero ang kino-communion na niya na word, hindi word of God. Word of God of this world. Gods of this world. Ngayon, sasabihin nyo, puro na lang ang mensahe, pananakit, pananakit. Hindi titigil ang pananakit, pagligtas ka. Pag hindi ka ligtas, aalis ka lang dito at ayaw mo na. Nahanap ka ng ibang iglesia, walang tigil na ang gusto, lalambingin ka lang. Hindi sasabihin sa iyong totoo kasi baka umalis ka. Dito hindi nagpapaalis. Mensahe ang magpapakapit sa iyo ito at mensahe rin na magpapaalis. Pero I believe, magsabi nga ng amen yung aalis dito. O magsabi yung hindi aalis. Amen! Eh, palakpakan natin ang Panginoon. Umaga pa lang, ang kanyang that's of this world na. Pero dahil meron nga tayong training ng PDP, marami ito sana ay mga magulang, magpalitsyon kayo ng pamunti. Magbibigay ng mamaya, siguro magbigay ng number, kung nahihiya kayo, kung magpakilala, magkaroon na kayo. Sa mga hindi nakakaintindi, mga kapatiran dito na nahihiya pa rin hanggang ngayon na magpa-session. Mag-disguise kayo. Kunwari, tiga-ibang church kayo, tiga-ibang planeta kayo. Ano ba itong to? Ano ba ibig nyo sabihin sa hukum-hukum niya? Ano ba? Sino po ba kayo? Hindi po. Ako po ay tiga Mars. Hindi ko alam yung address ko talaga dito sa street namin sa Mars. Okay, dali nyo.
Para ako, huwag nilang pilitin kung sino ako. Magtatanong ako kung ano. May problema ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, paano ko yung anak ko ganito. Mga PDD. O, tuturuan ka, may ibigay ng number dito, pakisulat mo kaya ulo pwede. Matagal na po kami mag-asawa. Hindi po kilala ng asawa ko si Kristo. Tuturuan natin ang couple devotional time. Darling, honey, love, honey, babe. Alam mo, nabasa ko na sa booklet, si Kristo pala yung pinapusa. Tapos, ma, sino Kristo? Sasabihin ng asawa mo, ang asawa ko, Sir Pente. Galing sa ano. Isipin mo ang katabi mong asawa mo, hindi kilala si Kristo. Nakita niyo, pinatatawa ko lang kayo. Nakatakot naman yan. Pero realidad yan. Pero kung tayo ay magtutuloy-tuloy, yung CDT, unti-unti natin maitutuloy yan. Medyo encouragement itong sinasabi ko na sa inyo. Paano pa rin yung FTT? Ano ba yung FTT? Pag-isigaw ng kabataan. Alam ng alam, Sa television, paggawalan, nung araw, natatapos pa lamang isang programa, to give you an example, yung Marimar. Patapos pa lamang siya, ibang na ibang yung asawa ko yan natin. Pag nagpapaba sa report ako, kasi siya may trabaho nun eh, pakain lang niya ako, papabasa report ako, sabi ko yan, pabasa report na tayo. Eh, tamang-tama Marimar, alas 7, prime time. Nako, patay. Nako, ito naman ang kaligayahan ko, bakit bibigyan mo ba ako? Nako. So, unti-unti nagpapasession ako, nagpaturo ako. Ang nangyari ngayon, unti-unti nawala ang TV for almost 40 years, wala ng television. Praise the Lord. Kung may television lang ako, paano nahorin namin ay yun sa Panginoon. Praise the Lord. Meron pala kami TV, hindi ko lang napapansin na may TV kami. Meron pala. Meron na. Sabi ko sabihin, ang isang pamilya, pwedeng pinag-uusapan ninyo, anong yung ulam natin, anong biyahe natin, buburakay ba tayo, saan tayo magiging ng summer. Yan yung kasiyahan ng isang family. Pero ang tunay dapat maging kaligayahan ninyo sa Panginoon. Amen ba kayo? Pwede naman kayo mag-text, pero ang pinag-uusapan nyo pa rin siya para ma-relax din yung katawan. Hindi ko binabawal yan, ha? Ito ang isa-isang konsepto personal ninyo. Pwede po tayo magturo sa mga taga rin sa Manalita. Hello, kamusta na kayo? Pwede pa ako magturo sa inyo how to do a personal devotional time. Mga taga rin mismo sa Manalita. Hindi lang para sa mga bagong kasama ni Brother Eric. Pwede po kami magturo paano ginagawa ang personal devotional time. Paano ang couple devotional time tinuturo? Ang FDP. Dito babalik, sabi ko, Matthew 24:45, ikaw yung tapat na alipin na nagpapakain ng pagkain sa kapanahonan sa kanyang sambahayan. Ang asawa mo ay sambahayan mo. Ang anak mo ay sambahayan mo. Ako bilang patotoo, marami akong struggle. Tuloy-tuloy yan. Pero nagtatagumpay paunti-unti sa tulong ng Panginoon. Huwag lang tititigil. Magpatulong kayo sa mga kapatiran na handa sa kanya. O kunti pa lang tayo. Hindi pa tayo marami. Pero may mensahe. Sa mga magulang, gusto ko ito, at least dito ko natapusin. Para mawala itong physical fornication ito at siya nagaganap kayo na nakakatakot ito, ha? Alam mo, nagiging kapaluhan na lang ng nating mga magulang. May nangyayari na sa anak natin, sasabihin natin, hindi naman sa anak ko eh. Yung kay sister at brother anak, ganito rin ang nangyari. Nakita mo, malusot na. Hindi ako nagsasalita na may pinatatamaan ako. Kung may mga nangyari ng ganyan, dapat maputol yan. Kasi may Diyos na nagbabantay sa atin at tumutulong na magbigay ng mensahe. Amen? Amen ba kayo dyan? Amen! Sabi natin, praise the Lord. Simple lang po ang iiwanan ko. Magkakaroon tayo ngayon ng mas malinaw at tamang komunyon. Ito pong tinapay na to, ito ang tamang symbolism ng komunyon. Hindi po ostya, binanggit si Sir Remy. Ito ay tinapay na walang levadura. Actually, ito ay pagniluto ito sa Israel. Ahaluin lang ng mga sayan, lalagay sa parang frying pan, tatakluban nila ng bato yan. Ayaw nila kahit konting ansa. Pag naluto, babalik na rin, tatakpan ulit ng bato.
para hindi siya umubok. Ayaw na ayaw nilang aalsa. Isang pagtitipo yan na ang katawan ni Kristo ay hindi pwedeng may daya, May time. may libadura. Amen. Sa buhay natin mga kapatid, Lord. may mensahe tayo na wala ng libadura. Kung paano itong tinapay na ito walang libadura, kakainin natin, walang lasa, walang libadura. Itong mensahe natin ito, natatapos sa pamilya natin. Kaya meron dito, gusto ko sa hukom, sige ko na lang ito, huwag huli. Medyo wet siya pa lang, kaya hindi ko na yan. Dito sa sinasabi natin, hukom ministry, nagtuturo tayo ng doktrina. Nagtuturo tayo ng ugali, yung pagkabireyan. Nagtuturo tayo ng tungkol sa tamang pag-asawa, love, courtship, and marriage. Marami dito, 20 years, marami ng ako, pero hindi pa pala sila kasal mag-asawa. Kanino kayo gusto? At kalimitan ngayon, pagka may nangyari na sa anak, ang gagawin, pakakasal, papahabol para sabihin kasal. Nakita nyo? Ang tapang lamang yung kasal ng simbahan para sabihin hindi nangalun niya. Para hindi alata. Pero ang pangangalun niya, mas masakit sa Diyos yung spiritual na pangangalun niya. Amen. Nagtuturo tayo ng LCM, love, courtship, and marriage. Ano ang tamang pag-ibig? Ano ang tamang panliligaw? At ano ang tamang kasal? Tinuturo rin dito yung patriarchal training aspect. Yan, kanina tinalakay ng konti ng mga magulang. At yung progressive ministry. So I hope, maging isang kaaya-aya at umpisa ng lahat ulit ito. Maratagal na natin tinuturo ito, maging umpisang muli ito, mga kapatid. Mga mahal kong kapatid, kahit sa mga anak, magulang ng mga bata, ito sila. Wala kayong itong hatulan. Walang hatulan. Amen. Magtulong-tulong tayo ngayong panahon na to. Ibalik natin yung dati nating ginagawa. Magpalakasan sa isa't isa, magparekon na kayo, magpasesyon na kayo mga magulang. Panawagan to ng Diyos sa inyo. Huwag na kayong magpatigas ang puso. Harden not your heart. As what happened to Israel, hindi sila nakapasok sa Kanaan. Literal na Kanaan. May binanggit kanina, may rapture. May iwanan tayo. Pag hindi natin tinupad to, iiyak ka na lang sa Panginoon. Magpa-session na kayo, magpa-schedule na kayo anong inyong gagawin para magawa ang mga bagay na to. At magpatulong tayong magparekon. Ano ang ginagawa? Hindi kaya ito ng isang nanay at tatay. Nagsama-sama tayo rito para magpalakasan sa isa't isa. Nandiyan sila Brother Eric to support you. May kahinaan ng kapatid, pero may lakas siya na wala kayo. Nagaling din sa Diyos. May kahinaan din ako na nagpapatulong ako sa ibang kapatiran. Pero may kakayahan ako na gusto kong ibuhos sa bawat pamilya. And I hope, huwag mawala sa atin yung burning desire na yan. Huwag yung nagkita lang tayo rito sa church na to, masaya na tayo. Babalikan natin kung paano ang dapat gawin to assert authority sa mga anak, unti-unti, to admonish one another. Babalik natin yan. And I hope, hindi kawalan. Namawala si Brother Francis dito, hindi siya nawawala. Hindi nawawala ang Diyos kasi. Hindi nawawala si Brother Francis, pero binigay sa kanya ng mensahe ng Diyos, mananahili at lalaw. Amen. Taas na lang ang kamay ng gustong lumakat sa simulahin ito na ipatupad ang mensahe ko. Taas lang ang kamay. Pakitaas ang kamay. Meron pa kayo sumali, ha? Sige, sige. Pasyanin pag kayo sumali. Palampakan natin ang pangalawa. Sige. Ayaw na malamin. Sige, bigyan tayo. Then, pasilip. Amang makapangyarihan sa lahat, maiksi po ang oras para baybayin ang mga bagay na nais mo. Ang nais ko po, Panginoon, gaya ng iyong pinasasabi sa akin, isingin ko ang mga kapatid na ito, Panginoon. You know, Lord, kung ano yung gift mo sa parte nito. At ako po'y naniniwala ng aking mga binitawan ay isang buong bagay na nasa loob ng mga kapatiran. Maging ang aking mga anak, mahal sa buhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay magkaroon ng maliwanag na katuparan sa bawat isa sa amin. Huwag ka pong maglibre, Panginoon. Huwag ka pong maglagpas ng kahit sino ang makaupo ito, Panginoon. Kahit yung mga magulang na wala rito, Panginoon, dalangin ko po na pahiran ko sila upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Huwag kami, Panginoon, magkaroon ng paghatol sa mga kapatid na mahina. Pagkos, Panginoon, abutin namin sila rin sa kalalagayang sila'y mahina. Sapagkat minsan, Panginoon, ay naging ganun din kami.
at may mga tumulong din sa amin upang kami ay lumakas. Galing sa iyo, Panginoon, yung mga tao ngayon. Lord, lalabas kami, Panginoon, na kami yung good servant mo, Panginoon, tapat na alipin, Panginoon. Kung uulitin din namin yung mga bagay na ginawa sa aming mabuti, Lord. Sa mga kapatid na narito, Panginoon, na mga dumaan sa mga bagay na hindi mabuti, Lord, alam ko kung inalaw mo yan para lalo sila magsumikap na hanapin ang iyong ka, na hanapin ang iyong katwiran, at ibinibigay mo naman, O Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sa aming gagawin komunyon, narito ang mga kapatid na naghanda ang puso. Tanggapin nila, Panginoon, ang may pasasalamat. At pag tinanggap, Panginoon, ang bagay na ito, Panginoon, ay magkaroon sa iyo, Panginoon, ng isang kobenante, Panginoon. Isang bagong pagkasundo na maglalakad, Panginoon, sa iyong kaliwanagan. Nagagawin, Panginoon, Lord, nang higit pa sa dati yung mga bagay na nais mo. Lord, pahiran mo ang lahat ng narito na aking mga kapatiran, mga mahal sa buhay, nanay at tatay. O Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung kalakasang ibinigay mo sa bugtong mong anak, Panginoon, ay ipahid mo na rin sa bawat isa sa amin. Hallelujah. We praise you, O Lord, sapagkat ako po'y naniniwala na lalo mo, Panginoon, ngayon pag-iinitin ang mga bagay na sinimulan mo, Panginoon, sa iglesia nito. Sa aming punong tagapagngalaga rito, si Pastor Romy, dinadalangin ko siya sa Panginoon. Yung Panginoong bagay na binigay mo sa kanya dati, Panginoon, ay muli mong ibalik ng masigit sapagkat kailangan na, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, na siya ay makatuwang namin ng masigit lalo sa panahon ito, sampu ng kanyang sambayan. Linisin mo po, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na sumisira sa kanyang sambayan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilya narito, Panginoon, na mayroong alalahanin. Lord, alam ko po sa bawat isa rito mananalangin na alala nila kung ano yung mga bagay na yun. Pagkaloob mo agad ng madalian, mga bagay na yun. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabalik dun sa bagay na nais mo. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa akin ng buhay. Hindi po namin, Panginoon, nabigkas ng ano pa man, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo. Dakila ka, Ama, dakila ang iyong kabutihan sa amin. Salamat po. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. Okay. So, okay. So mga kapatid, gusto ko lang po i-send ko na po sila. Sige po. Tayo po ay mag-send group. Kasama yung ating pamilya.